Good morning, everyone. Welcome to our Monday class. Happy morning. I hope everyone is okay. So today we are just going to explain the poster that you have made. Kung wala na-submit na poster, hindi pwede mag-explain. Kapag nakapag-explain na, pwede nang lumabas ng meeting room. Okay. Since today is Monday, let us pray. In the name of the Father, and Son, and the Holy Spirit, Amen. Father God, we ask for your wisdom, for your guidance, for your protection, provision, all throughout the week. We thank you for all the blessings, and we pray, O God, that you keep us safe and sound, away from COVID-19 virus and all forms of viruses and illnesses. We pray for mental health, physical health. We pray for academic support as well as our family support. We pray as well for financial provision. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, I will be sharing my screen. Okay, who wants to go first? For the rubrics, we will be utilizing the same rubrics that we are using for our modules. 4 is the highest, 3, 2, 1. Mababasa nyo ang details ng rubrics sa inyong mga Google Classroom. Okay, sinong gustong mauna? Ako na po, sir. Who are you? Kalabano po. Kalabano. Wait lang. Nakikita niyo ba yung screen? Yes po, sir. Wait lang, loading yung poster. Okay po, sir. Aba, nakatagilid. Sige, okay lang. You may start. Sa slogan ko po, nakalagay po ay better to be successful with mistakes than being successful without any failure. Ito po ang sinasabi po ay base nga sa intindihan niyo na kailangan po natin na magkamali bago na tayo matuto at very common na po yung ganyang quotation. Di bale, dito po papasok sa yung performance-based assessment na sa true learning mas matututo tayo pagka nagkakamali tayo, like experiencing things like pagka generalize sa bike, kailangan mo muna masaktan bago ka makatutong mag drive ng bike, o kaya sa gitara kailangan mo munang kung ano yung mga things na mali bago mo maintindihan kung paano yun. At saka i-relate ko na rin sa ating study na kunwari sa computer na hindi nabubuhay yung ating monitor tapos hindi natin alam ang mali. Tapos sinabi lang ng teacher, wala, hindi naman natin naintindihan. Hindi natin na-experience kung paano ba yun i-troubleshoot. Then doon pa lang po papasok po na mas magandang na pagtanggumpayan po natin yung isang bagay na nagkamali tayo. Kumbaga po ay hindi ko po sinasabi na sa lahat ng bagay magkamali ka para matuto ka. Iba pa rin po kasi yung natututo tayo sa pagkakamali. Doon po sa poster nakalagay po sa likod. Doon po sa parang triangle, doon sa kabila escalator po 'yun. Tapos yung kabila hagdan po na nagre-represent as nagko-compare po ako diyan ng traditional assessment at saka yung performance-based assessment. Nasa traditional assessment, 'di ba po pagka nagtuturo si teacher yan, turo lang ang turo kay teacher nang gagaling information. Nagkakamali lang po tayo diyan pagka yung sagot natin mali, yung tanong sa tanong ng teacher. Unlike dito sa performance-based assessment na yung pagkakamali natin nasa atin talaga, ginawa talaga natin at malalaman lang natin kung ano yung mali pagka nasabi na ng iba, kunwari si teacher sinabi, ganito ang mali mo, kunwari ay sa paggagawa ng cable, yung RJ45 mo baliktad, sinasabi mo hindi nagana,
ayun, sasabihin ni teacher na, ay, ganito baliktad. Yun, malalaman mo na mali yung mali mo. Tapos execute mo siya ng maganda sa susunod. Tapos pagka naman dito sa traditional, sinabi lang ni teacher na dapat ganito yung pagkakalagay ng RJ45 mo. Hindi dapat pabaliktad. Hindi mo naman na-experience yun, hindi ka nagkamali. Parang mas maganda rin talaga na na-experience natin yung bagay at nagkamali tayo dun. Tsaka, kaya, kaya mas maganda ang performance-based assessment ay di ba pagka nakatapos, hindi naman sinabing pagka meron tayong diploma, magkakaroon na agad tayo ng trabaho. Dahil yung hinahanap talaga ng mga sa industry, mga company, yung experience yung yung diploma na patunay na nakapagtapos na talagang experience yung Okay, wait lang. Bakit may ruler sa paligid? ay po yan, yan po ba yung basihan po ng iyong nakalagay po kasi doon sa taas yung yung goal. Di bale po naglagay po ako ng parang ruler sa tabi bilang basehan ng iyong tagumpay. Ito ang calculator, computer, ano yan? Yung pong dun sa kabila po, ang nakalagay dun sa may parang escalator, pencil and paper and pencil test. Kumbaga yun po yung ginagamit pang assess. Dito po sa kabila, marami po talaga akong ilalagay dyan kaso po ay baka po mag-overload. Kaya yun po yung mga ginagamit para sa Itong lalaki dito, nakatalikod ba to? Hindi po. Yan pong dalawang lalaki dyan, doon sa kabilang tabi, yan po ay may muscle na nagre-represent as kaya mo nang humarap sa yung industry. Pag may muscle, kaya na. Pero hindi ko naman po sinasabing na pagkapayat hindi na po. Ako naman po ay payatin din. Security. Nagagets ko. Bakit kulay pula ang tao? Ay brown po yan. Naging brown. Okay, thank you so much. Okay na? Opo. Okay, next. Thank you. You may Alberto po, sir. Alberto, parang hindi naman kayo magkakilala masyado. Alberto. Wow. I'm impressed. So, ayun po. Making your idea happen is giving an effective learning that lead to be successful. So, yung pong dinrawing ko po ay meron pong ruler, may kamay, may arrow, and yung puzzle po. Then, yung cup po. Yan, bale, making your idea happen. Kumbaga dapat po kung meron tayong idea, dapat po i-apply natin yon. Kumbaga, papasok po yung performance natin na dapat ipe-perform natin siya. Hindi lang basta nakapokus sa knowledge, kundi dapat balance kagaya ng ruler na balance, meron din tayong skills. Kumbaga, pag tinuro ni teacher, dapat kayang i-apply ni students. Tapos, it isn't giving an effective learning that lead to be successful. Kagaya po ng arrow, paakyat, pataas tayo. Kumbaga, step by step na dapat magagawa natin siya. Hindi lang basta, sige, idea natin to, dito lang siya nandito lang siya sa ating utak, ganun. Parang mas maganda kung gagawin natin siya, kung ipe-perform. Dahil sabi nga ni Jen Dewey na learning by experience, na mas magandang ma-experience ng bata para ma-adapt yung learning at yung interaction sa environment at sa isa't isa. Parang mas may improve yung skills, hindi lang basta knowledge, kung dapat mas maganda yung balance. Then, yung pong sa kamay yun, hands-on po, dahil nga performance-based assessment, hands-on yung mga task or yung mga kailangang gawin para mas malaman, ma-experience ng bata na, okay, ganito pala to. Hindi basta pag idea lang, parang, ganito yung gagawin, ganyan. Pero kapag in-apply natin, parang doon natin malalaman na, okay, pwede pa palang mangyari na ganito, ganyan. Tapos yung sa puzzle po, ang po kasi siya ng collaboration ng student. Halimbawa po, may mga task na jumble letter, jumble words, ganon, or jumble na puzzle na gagawin. Parang kasama siya sa skills dahil doon mo makikita yung collaboration ng student kung paano sila decision, kung paano sila magtutulong-tulong sa gagawin nilang task, ganon. So parang
kailangan na i-apply natin yung skills, hindi lang basta pag idea, sige gawin natin to, pero imagine lang. Dapat sa performance-based, gawin natin na authentic yung mismong task na gagawin ng bata. Para dun, mas ma-improve yung pagde-develop, pag ano ng bata, yung kanilang dapat gawin, alam nila in a good and better way para ma-achieve natin, ma-lead yung successful learning na gusto ng teacher na ma-achieve. Yun lang po. Okay. Ano to? Libro ba to o cup? Yan po yung cup. Cup yan. Opo. Okay. Thank you so much. Thank you po. You may leave now. Who's next? Wala na yata. Okay, off ko na ba? Sino sunod po? Sir, ako na, unless. Canlas. Gawa ng drawing ko dyan. Mahiya. That's your best. Yeah, po, sir. Sharon! Ganda. Okay. Sir, ayun po nakasulat. Ano nga po yung nakasulat, sir? It is what you do with what It's you know. it's what you do with what you know. Opo, yun po. This is slogan which I best believe with this is the slogan which I believe best describe what performance-based assessment is. So, the learnings acquired, I can apply those learnings to real-life situations where skills in creative, analytical, and critical thinking are exercised to solve problems and create solutions. So, totoo naman po hindi ba, sir? Kung anong alam mo, yun ang kaya mong gawin. So, halimbawa, hindi naman sinabi mo nalaman mo siyang pinag-aaralan mo kung paano sunod ikabit yung mga wirings sa motherboard ng system sa wiring sa motherboard. So, alam mo siya gawin. So halimbawa po, sir, isa yung paano ka magdadrive kung hindi mo alam kung paano ang tamang bitaw ng clutch, kung paano gears, at kung paano magpapalit, at kung paano ang bitaw ng clutch habang tumatakbo ka po. Dito po, yung learning should not stop. So, learning should be from simula sinapupunan hanggang sa ating huling hantungan. Habang ang tao ay nabubuhay, hindi siya dapat tumigil sa pagkatuto at pagtuklas po ng kayang. Ilang po, sir. Oh, ba't may bahay? Sir, yun po yung drawing, sir. Kung yun po yung lapis, yung bubong. Parang ano. Nga, lapis, tas bahay yung ilalim. Opo, sir, kung bagay... Para saan? Sir, kung bagay yung parang magiging... Ba yun? Tawag dito yung parang... Hindi ko po... Sir, kung bagay parang yung bata nag-aaral tapos yung kanyang tututunan gagawin niya sa labas. Okay. Ito, ano to? Libro po, sir. Libro. Ako na-mesmerize ako dun sa nagawa mo. Parang ako napapaluha. Ano to? It's okay. Ano to? Bisagra. Libro din po, sir. Kung bagay libro book. Libro. Ito, ano to? Sir, yun po, ano ba yun? Ayun po, yun po sa science ba, sir? Ano ba yun? Ano yun? DNA, RNA, gano'n? Ito po, sir. Yung kasama po nun, sa may katabi po yun. Sa DNA po. Okay. Ito. Hindi po, sir. Nasa gitna po, sir. Oo, yan mo nagets ko. Ano to? Sir, wala po. Ayun lang din. Bura. Opo, sir, ma. Bagay, parang lang. Para malaman natin kung kailangan mo na ng psychologist. Ano to? Sir, ayun po yung pintuan. Okay. Ito. Sir, alin po? Damo. Ito. Yung bilog sa labas, sir, yung ilaw. Ilaw. Okay. Bright, sir. Kung baga, siyempre, natututo ka. Siyempre, magkakaroon ka ng, hindi naman saan, magkakaroon ka ng liwanag po. Okay. Thank you so much. Okay, you may leave the meeting room now. Who's next? Sir Amore. Sir, ako po. Sino talaga? Sige po, sila na lang po. Mendoza po muna. Mendoza.
Panapat po kasi yung drawing namin eh. Okay lang yan. At least nakikita natin kung anong grade level nyo pagdating sa drawing. Mendoza. No, no. Haddad. Oh, no. Charan. Ganda. Okay, start. It's better to move and learn than to do nothing and learn. Sir, kaya po ganun ang nilagay ko po kasi performance, assessment po. By moving po, natututo yung bata. Kaya po, sa tuwing na-experience po nilang gumawa ng gumawa, mas lalo po silang nakakaintindi. Kaysa po sa wala pong ginagawa, nakatayo lang. Ito, ba't nag-question mark? Ay, isip lang po ng isip, di po nagawa. Kaya nga po, bakit may dito, currency? Pag nagkaroon na po ng trabaho, pag nagalaw po, nagkakapera po. Ano to, libro? Opo. Ito, ano to? Yung mga tools na para po mapag-aral. Since pandemic po, inad ko na po yung yung mga gadgets po. Okay, ito ay moving. Apo, yun po yung nagalaw po. Ano ibig sabihin ng yearn? Yearn po ay yung pangamba at saka pag-isip po. Ano to, lipstick? Ano? Pencil. Okay, thank you so much. Sige po, sir. Okay, you may leave the room now. Who's next? Delgado po. Delgado. Sir, parang naging comics yan. Okay. Sige. So, sir, ang nakalagay po sa slogan kayo, there are experiences that we can possibly understand without experiencing themselves. So, ang nakalagay po dyan, sir, ay parang yung lalaki pong malaki ay parang nag-iisip po, din po yung libro sa gitna ay parang yung pong binabasa niya. Then parang hindi niya po maintindihan. So, dito po sa kasunod na nakaharap sa computer ay parang ginawa po mismo niya yung yung kanyang binabasa. Then na-experience po niya, tas dito po parang nalaman lang po niya, ganun lang pala yun. So sir, dito sir, parang sabing meron po tayong mga pwedeng mabasa na hindi natin malalaman kung mahirap or madali hanggat hindi natin sila na-experience. Meron nga sir na sir yung akala natin ay mahirap pero pag na-experience natin, masasabihin pala natin, basic naman pala yun, ganun lang pala yun. So, bakit ganun. ano tong mga buhok-buhok sa paligid? Sir, depend buhok. Ano yan? Effect lang po yan. Ha? Effect lang po. Wala lang effects. Parang ilaw, ganun. Okay. Bakit magkaiba ang mata nito? Mga isa malaki, isa maliit? Ayun po, sir. Yung mata nitong malaking lalaki. Sir, naka-side view po, sir. Parang kaya mas malaki itong isa kaysa dito. Parang kung mas nasa unahan po yung isang mata, kaya mas malaki. Okay. Thank you. Salamat. Who's next? Kalusin na po. Kalusin. Ano ang direction? Okay, Kalusin. Opo. John Leonard. Yung slogan ko po is, knowing it is not enough. Experiencing or applying it will be enough. Alam po naman po natin sa pagdating po sa performance base, kailangan po nakapokus po tayo sa performance ng bata. Nakikita naman po natin, student po itong nakatongtong po sa hagdan. Yung symbolize po na yun po yung step by step. And ito pong nakasalamin, ito po yung prop or yung picture po na nag-a-assess po dun sa performance. Bakit walang buhok to? Nagkulang po sa lapis. At tapos yung medal po, ang symbolize po niyan is yung goal po. Meron po.
nakalagay dyan na skills, po learning. And then, kailangan po sa performance-based assessment, kailangan po hindi lang dapat yung learning ibigay natin sa bata, hindi dapat yung step lang na ituturo natin, yung bawat step. Dapat ad-actualin po natin. Kasi po, minsan po, pagdating po kasi sa actual, naiba po yung situation. So, paano po ma-handle ng bata yun? Kung hindi nila alam kung paano lampasan po yung situation na yun, kung puro step lang po yung alam nila. Dapat po nakakapag-hands-on sila at na-experience po nila. Para po mas mabilis din po silang matuto. Yun lang. Okay. Bakit mas mababa itong prof kaysa dito sa estudyante? Ano lang po, tinitingnan po niya yung development ng bata. Okay. Okay, thank you. Who's next? Yung angle ng Next po. Pinaka-angle. Step forward. Pinaka-ulit. Wala na ba? Yan, angle. Sir, ako po. Sino ka? Olanda, sir. Olanda, happy birthday. Ay, thank you po. Sige. Nakin-close up mo. Okay, start. Yung akin po ay hustle and bustle for the grades we shared. Let's go, ask and task. Yung parang slogan ko po dito ay parang yung hustle and bustle po means kailangan pong mag-move ng students para po magkaroon ng grades. Tapos, let's go, ask and task po. Yung ask po ay kailangan pa din po natin yung guidance ng teachers po para po sa mga task natin. Tapos, yung about naman po sa teacher, yung pong lalaki na tumatawag dun sa may araw. Yung ibigay po para po makaprogress po siya na Nawawala yung audio mo. Hello po, kinig po ako, sir. Nakikinig ka na. Yun po, yung mga students po, yung lalaki na, yung man na tumatakbo po dun sa arrow na paitaas. Bakit blue at red yung kulay? Yung blue po kasi ay nagsisimbolize po ng wisdom. Tapos yung red color po ay nagsisimbolize po ng path. Ano ulit? Yung blue color po ay nagsisimbolize ng wisdom. Tapos yung red color po ay Okay. Then yung yung parang performance ng parang okay, anong direction? Progress and learn po na yung gear para saan? Yun po yung ano lang po siya, sir, parang for ano po siya ng kasamahan po ng industry and society. Makakatulong po yung skills na magigain ng student. Okay. May dadagdag pa? 6.22 times 10 to the 3 kilometer. Okay, salamat. Thank you po. Bakit po? Di ba go-for lang tayo win? Ang sagot niya in decimal notation. Who's next? 224 kilometers. Good morning. Good morning. Pamera. Para maging 3 significant figure siya, kailangan natin yung value number. Kaya siya naging 6.22 times 10 to the 3. Nasaan ang Pamera? Look natin siya pa kaliwa. Pasa ka ba? So kung ilang beses kayo nag-move kakaliwa, yun yung bilang ng inyong experience mo. So, Okay. kung ilang beses kayo Start. nag-move kakaliwa, Okay, good morning po. Sir, ang drawing ko, sir, ano to, overall na to, kumbaga po, yung product na po ito.
The brain that is properly irrigated develops the rich knowledge of learning. So, ibig sabihin po nito, sir, yung libro, ito po yung nagsisimbolize sa sa knowledge. Gawa po ng, di ba po, pagka, lahat naman po ng mga nalalaman natin, yung mga pinag-aaralan natin, dati, nung wala pang technology, is talagang sa libro po lahat. So, nag-drawing po ako dito na yung brain. Saka, yun po yun, para doon po pumapasok yung mga napapag-aralan po natin sa libro, yung ating, yung knowledge is from the book and then papasok siya dun sa brain natin. And then ito pong mga building na po ito po is yung school po yan, sir. Kumbaga parang fully developed na po yung natin. Kung dati ang mga school natin hindi ganun ka-develop, pero ngayon po talagang palakihan na po ng mga building. And then ito pong parang ilaw na may reflection, yan. Yan po yung nagsisimbolize po sa di ba po pag po nakakapag-isip tayo, yun po yung parang ting, yung gumagano sa isip natin. So, nakakaroon tayo ng idea. And then, ito pong mga tao dito is, a sign of product. Dahil sa performance-based assessment or dahil sa pinag-aaralan natin, nakaka-produce ta kayo ng isang individual na masasabi natin na dapat na may pagmamalaki ng lipunan. Ito po ay yung guro, tapos yan po yung engineer, nagmukha lang po police, and then nurse po. Ayan po. Yan lang po, sir. Okay. Ano itong mga nasa tabihan? Ay, background po yan, sir, nung itong aking lamesa. Okay, galing. Akala ko nilagyan mo ng tape. Okay, ba't nagbabago ang kulay pagdating sa libro, dilaw nagiging green? Syempre po, sir, dahil po para po ang nagdadala po kasi diyan, sir, yung libro. Kaya po naka-center siya kasi po parang yun yung center yung libro po. Okay, salamat. You may leave the room now. Next. Okay, sir. Thank you. So, pwede na tayong mag-continue sa ibang topic. Who's next? Bilisan nyo kayo, 40. 41 kayo, napakadami. Sir De Los Santos po. De Los Santos. Banjo. Sir De Los Santos. Magtanong kayo. Baka mamaya hindi ko alam yan. Hindi kayo mag-quiz. Game. Yan. Ang nakalagay po din, sir, is valuing process rather than products. Yun po. Yung sinabi nga po na discuss natin minsan, yung performance-based learning or focusing po sa process. Kaya po yung sa drawing sa baba is process greater than product. The more na mas binibigyan natin ng importansya yung process, then magkakaroon tayo ng magandang outcome or the product. And then look at what has been learned and what can be expected. Kaya po ginawa ko sa taas naman po dito po yung may bata tsaka may grade sa salamin. Kung ano po yung ginawa mo, yun po yung magre-reflect sa'yo as your grade. Halimbawa po is, yung performance mo is, yung kung ano yung binigay mong performance, yun din yung magre-reflect dun sa ibibigay ng teacher sa'yo. Kaya po, parang reflect ko na. And then, would it be more appreciated in a new era? Kaya po, dito naman po sa third na line, kaya gumuhit ako dito ng yung parang tool yung sprocket na umiikot yung nagbibigay po dito po sa orange po. Kasi po kung appropriate po ba siya na gamitin sa new era, magdedire-diretso po siya ng ikot yung yung tool po, and then magbibigay po siya ng mas maraming learning dun sa learner, hindi lang dun sa students, pati na rin for example sa teacher, yung pwede pang i-develop, saka yung mga pwede pang gawing strategies para dun sa bata. And then, or it will just lead to learner's failure.
Kasi hindi naman natin masasabi na perfect talaga yung performance-based assessment. Merong mga disadvantage din na maaaring madulot dun sa bata. Kaya nagawa po ako dito naman ng mga different na kamay. Yung pong malaki is para dun sa teacher na ini-engage yung student to parang to learn kahit yan, ano nga po, iba-iba po yung kulay kasi yung bata meron mga visual learner, may mga auditory na kami mga kinesthetic. So, kailangan flexible yung teacher kung ano man yung magiging pwede niyang i-assess or pagbibigay ng strategy dun sa mga, yun sa iba't ibang bata. And then, yung pong parachute sa likod, tapos sa harapan po yung estudyante. May ano po yan, may apoy po yung parachute diba sa baba. The more na parang yung apoy as represent as parang eagerness mo to learn. And then yun, kapag mas marami ka, ay parang mas gusto mong matuto, the more na tataas ka, o yung parachute, yung tataas. Tapos the more na, pero parang pag medyo tinamad ka, yun, mag-iipos ng mapagsak. And then, kapag nagkaroon tayo ng mas maraming anang estudyante na gustong matuto, makakaproduce tayo ng, yun, yung mga tulad ng ganitong estudyante, yung parang very literate pagdating sa iba't ibang aspect sa education. And then, ito naman po ang iba't ibang kulay. Dinrawing ko po siya as represent sa iba't ibang strategies. Yung halimbawa po is, yung pwede pong i-apply ng mga bata depende din sa mga kailangan nila. Tapos, dito po may nakaguhit po sa baba na strategy-centric kasi po, maaari natin gamitin yung mga digital, yung mga software, hardware para ma-engage yung bata into a greater experience pagdating sa learning po. Yun lang po. Okay, thank you so much. Very well said. Next. So, describe measures. You need to know this constructed. So, unit natin, ating standard halimbawa. Next, please. Good morning. So, unit natin is Kwan? Apo. So, speed is a scalar value. Speed is only one speed. So, speed is the Loading Kwan. So, speed was distance over Okay, start Kwan. Sir, yung akin ay sabi po sa slogan ay pick up your pen and direct to stand out. Yung performance assessment ko, yung isa sa characteristic niya ay yung they allow students to assess their own progress and be more responsible for education. Principal thinking sa problem solving at yung communication. When it comes to the relationship of speed and Dito sa dahil po sa ngayon, wala po tayong face-to-face classes. Para po Kasi natin yung constant speed, gumagamit product device take over natin total distance, kapag meron pong kulang po, yun po yung nag-visualize ng CCTV. At dun po sa silang Hindi na kita marinig. wala po. Diretso. Sige na, try mo nga. Try mo ng ano, so. Hindi kita naririnig. Hello po. Sulat niyo sa papel. Yes. Sige, diretso. It was the. Na po, okay.
over T. Ano choppy? Susunod natin. S, small letter S. Ang akit ng puno. Okay, okay na po, sir. Yan, malinaw na. Yung red naman po na sa kabilang side po, yung may kamay po nag-symbolize po sa akin para po sa celebration po. Kasi po nag-i-S sa corporate. Na gumagalaw. Yung po, yung saksakan, yun naman po yung para sa akin nag-symbolize po ng critical thinking and problem solving. Good, good. Yung last na po yung ano po, yung halaman po. Yung mga topic po, yung performance-based assessment at yung halaman po yung mga estudyante na pag na-observe po ng estudyante yung water or yung performance-based assessment, matutulungan po ito itong mag-grow yung knowledge po sa skills at sa iba pong abilities. Bakit may arrow? Ano po, yung arrow po ay nakapaitot po din sa Okay, thank you so much, Con. You may leave now. Next. Babasa po, sir. Babasa. S, small letter S equals small letter D over small letter T. So, meron tayong mga value dito. Palagay sa graph. Kung nasa x-axis, time. Kung nasa y-axis, distance. Nasaan? Ayun. Gagawin natin siyang value na T1, Di ba start babasa? Sasabihin pa rin po ba yung slogan? Nasaan yung slogan? Yung pong Ang slogan ay nandun dapat po sa may nasa... pababa po niya. Ito? Oo, ang slogan ay dapat sir. nakakabit sa poster. Anyway. Pinag-iwalay ko po. Sige. Start. Slogan ko po ay slogan, like tapos ang poster ko po poster ko po yung pong picture po nire-represent po sa process. Yung mga tao po mga stick performance ay yung mga performance-based activities na kinakandak ng mga iba't ibang mga estudyante na kaya po siya iba-iba ang kulay. Tapos po yung taong sa gitna ay yung po mga puzzle pieces, yun po yung combination ng mga activities, mga aralin, yung mga libro po para sa yun po yung mga knowledge. Tapos yung mga yun po yung combination. Tapos pag dumaan na po siya sa process, nagiging nagko-combine na po yung mga task, performance task, yung mga knowledge na nag-gain natin para mag-develop yung estudyante. Walang nababa. Ito ba yung gear? Yung black box. Opo, sir. Gear po, sir. Okay. Anong symbolismo ng gear? Ipat na slide ha. Yun po yung sa process po. Pag-process ng process. Kaya po doon po dumaan yung bata. Yung bata po na may puzzle TV. Okay. Thank you so much. Next po. Thank you, Babasa. You may leave her. Sir Lucanyas po. So, given natin is 1,760 meters. Ano 1,760 meters? Ano ang unit ng meters? Ano 1,760 meters? Ano ang natin? Anong value ang 1,760? Ano na sige? Wait lang. Loading. Okay, distance D equals Okay, start. 1,760
Sir, ano po, ang aking pong slogan ay performance-based assessment is a window of the student's learning. So, parang ano sir, ibig ko sabihin po dito is yung performance-based assessment daw po is a way for to see the learning of the student. Kumbaga, para kung compare po natin sa ibang assessment method, yung performance-based assessment is more effective than that. Kasi yung knowledge po talaga, yung learning po talaga ng student ang ina-assess natin. Then, kaya po siya window kasi ano siya, parang as a way to view that learning of the student. Then, explain ko na po yung then, yan po. Yan yung pong box na yan po yung windows. Then, yung ladder po, representation na hindi po siya, ibig sabihin po, performance-based po, hindi po siya madaling, kumbaga hindi po siya madaling gawin. Kumbaga, you need you need an effort and time to para magawa po yung performance-based assessment. Kaya po meron po siyang ladder. Kailangan parang, andun po nag-indicate po na mahirap siyang gawin. Mahirap siyang, mahirap siyang gawin. Then, yan po, sir, may light bulb po yan, sir. Yan, that represent po the knowledge po. Kumbaga pa, putol po siya kasi kasi po yung, hindi naman po yung performance-based assessment, hindi naman po niya talaga nasusukat yung buong learning ng student. Pero, meron at least, mas authentic siya kaysa sa other assessment. Okay. Kaya po siya, parang may certain na hindi po buo ganun. Kaya po, ito nag-indicate na certain portion lang ng learning ng bata na ng performance-based assessment. Then, yung pong mga drawing dyan is, divided po siya into 3 domain po ng knowledge, which is, dito po sa may left side is the cognitive, dito sa taas po yung psychomotor, then the last, dito sa right side po is yung affective domain po. Okay, ano tong mga iba-ibang kulay? Sir, libro po kasi yan, sir. Hindi ko lang kung ba't hindi nagmukhang libro. Okay, ito, ano to? Chemicals ba ito? Apo yan, sir. Yes po, sir. Ano to? H? Apo. Letter, numbers, mga ganun po. Okay. Ito bola. Psychomotor itong pula. Apo. Ito affective. Affective po yan. Okay, thank you so much, Lokanyes. You may leave the room now. Who's next? Orhalesa po. Barat. Papasok na mga abstract artists. Ano ang tawag pag ganun ang drawing? Abstract po. Abstract ata. Ay, na nga. Wait lang. Yung hindi mamukaan. Yan. Baligtad. Sige, ako na lang mag-a-adjust. Yung slogan ko po yan, to abolish the applicant traffic. Start ko po muna yung Ito po aking poster at saka slogan ay medyo nag-layout na dun sa performance-based task. Yun nga po, slogan. Okay. To abolish the applicant traffic and job mismatch, authentic performance-based assessment is the answer of all societal demand. For me po, performance-based assessment ay isang parang, pumasok po agad sa utak ko yung medyo kakaiba sa performance-based. Ang pumasok sa utak ko po ay about constructivism na parang ganun po, na may kakaiba nga po para maging unique yung drawing ko. Ay umisip ako ng kakaibang drawing na yun na nga po yung learning nung educational theory na merong kinalaman sa society, sa ganun po, na I do believe na performance-based assessment can fill the gap. Kaya kung meron po yung gitna, yung po pinaglagyan po nung slogan ko, yung po yung gap nung industry at saka nung university. Hindi po gaano na pipit na nabibridge yung gap nung bawat isa. Kaya po mga job mismatch, applicant traffic, but with the help of performance-based assessment which can relate the student, can gain the skills and knowledge for the preparation for
para makapasok ay yun po, yung performance-based assessment. Ano ba? Yung kabila po ay school, university, yung kabila po ay industry. Sadyang hindi swak itong puzzle. Kasi mismatch. Yun lang po. Ha? Sadyang hindi swak. Wala. Anyway, who's next? Amores po. Koryo. Ay. Amores. Tunod ka, Poryo. Ilan pa kaya ang kausap? So, ang nakalagay po sa slogan ko is, apply your knowledge and perform it well. Try to go out from your own shell. Create new things so we can tell. So, yung isip po as performance-based, mapapansin po din yung iba't ibang, nilagay ko po din yung iba't ibang uri ng performance-based na pwede po siyang magamit. Like, ayun po, meron pong experimentations, meron pong skills na may nagpa-paint, nagda-dance, nag-sing. Ayun, okay. Etong lahat na nasa paligid ay PBA. Opo. Ano ito? Shell? Etong dilaw? Ayun po ay kamay. Palakpakan. Okay. So, grabe ka, Bradley! napaganda naman. Kaya po kasi dilaw ay anong emoji. Yung sa mga emoji po, sir. Na... Okay. Grabe si Bradley. Abstract. Mapantay ng hindi liit yung hinlalaki. Thank you, Morris. Poryo, you're next. Yes, sir. Sir, okay po ba yung malinaw po? Wait. Sir, pang-element. Malinaw naman. Pang-element sa drawing. Gosh. Teka, hindi ko pa nakikita. Ito mahiya. Ano ba? Pwede naman natin itong i-public sa Facebook kung gusto niyo yung mga drawing. Ano ang ating naka-private? So, ano kayo ang ating average speed? Hindi ko lalabas. Wait lang, loading. Ano ang average speed natin? 0 point. Very significant. Mali. 0.737. Ang katabi ng 688, ano daw? Okay. Nagets ba? Nagets? May question? Okay. Hindi ko po itaasay. Yun. Isa ko. Sige, ulit kayo na. Magsimula ka na. Since ating pong 21st century generation is naka-align siya from doing instead of knowing. So, hindi ko naman po sinabing kailangan yung estudyante gumawa lang ng gumawa at hindi makinig or mag-isip or matuto. Siyempre, paano natin po magagawa yung yung isang bagay o yung performance na sinasabi or yung ability kung hindi natin inisip or hindi tayo nagkaroon ng critical thinking skills. Kaya dumarating down to the application or tinatawag na. So, doon po sa slogan, for the highest performance ability that will assess the quality and reliability. Students and teachers will surely need the optimum. So, ayun po dito is, pinaghahanda po yung mga estudyante from the high performance ability. So, ano po yung abilities? So, abilities, skills, or intelligence, or talent. Na mag-progress na siya yung gumagawa. So, nag-assess ito from the quality. Yung quality is the higher level of performance, reliability, authenticity,
Yung related student sa tinuturo ng isang teachers usually on the optimum standard and the puro na puro po estudyante na matututunan. So, yung po ay nakabase sa performance based. 674 meter, 35 seconds. Okay. Diba? Po ay so, yung kanya kailangan kong ma-adapt dyan ng sanggro. Yes. So, kung may ilaw nakakaibigan doon setting. Yung setting po ay from yung setting ng isang estudyante. Anong kaibahan itong gear na to sa gear na ito? Anong kaibahan itong dalawang gear? Araw po sa araw po. Gear, itong dalawang gear, anong kaibahan nila? Wala po. Magkakares po yun. Itong parang radyo, anong ibig sabihin nito? Ano po sa radyo? Hindi po sa radyo. Yan po. So, yung radyo, yung kung po ba yung society point leading po yan. Kung ba po ba yung nakabase po yung society from that. Okay. Thank you for you. Thank you, sir. Who's next? Sino yan? Canales po. Sino? Canales po. Canales. Parang namimiss kita, Canales. Parang minsan ka lang na-attendan. Kasi po, Sige, sige. I understand. Magkaiwalay? Ano ako nagagawa kung hirap ko lagyan ng Okay, sige. Start. Sa cellphone ko natitignan para malinaw. Implementing activity created by yung kamay po, nagre-represent po siya dun sa teacher na nag-i-implement po ng performance base. Tapos yung class po, performance base po kasi through experience. Alam naman po sa atin, mas nararanasan yung kaya po yun ay hati yung brain sa kayo. Hindi lang po dapat isang okay. Yung naman pong yung way nung ginawa nung lab. Daan yun. Good. Yung unti-unting ginagawa ng isang estudyante para maabot niya po yung it was meter per second. So, yun ang kanya nandun po sa bilog, yun po yung mga some of the abilities na maa-activate sa okay? Yung nandun po sa ilalim ng acceleration. Ay, yun po yung unti-unting mga knowledge at skills na nakuha ng isang estudyante. Yung shape po, na shape na babae,
may background po na black. Ang Mukha ba yun? mukha po. Okay, good. Yan. Yung pong black, yung kinakapat ng estudyante na mga problema at saka yung mga paghihirap, kumbaga yung struggle nila habang dinidiscover nila yung sarili nilang skills and expertise. Tapos yung kaya po yung iba-iba ang kulay kasi hindi pa po, kumbaga dun sa process, hindi pa po siya pulido na habang ina-explore niya, dinidiscover niya yung sarili niya. Kumbaga, dinidiscover niya yung talaga yung gusto niyang marating. Tapos yung parang and green. Kasi po para yung kumbaga yung score niyang skills dun sa performance based na magre-ready ng student to be globally competitive. Okay. Okay na? Apo. Okay, thank you. That's good. Let's go with the next. We're talking about acceleration. What is 10 meters per second? Who's next? Sir Ibarra po. Ibarra. So it is the Aliyah. initial velocity or VI. VI was 10 meters per second. And afterwards, now 2 seconds later, nag-increase siya ng 26 meters per second. So usually, yung 26 meters per second ay Okay, may start. So, good morning po. Morning. Dito po, pinapakita yung ito po muna slogan. Performance-based learning must be dancing, singing, focused, acting. Developing and enhancing your talent is the purpose. So let us keep it doing, showing. So dito or activities na ginagawa po sa loob ng aralan. Express po natin yung feelings and emotions natin. So, kailangan kapag may kakayahan ka sa magkanta, kailangan ipakita mo wag kang may para mas pa yung talent na yun. So, kailangan lagi nating ipakita yung ating kakayahan para ang time ay second. Second. Yun po. Okay, thank you. Ipakita ang kakayahan. Maraming salamat, Aliyah. Next. Sige po. Sir, paglinawan. Acceleration is Paglinawan ng isa. Yes, yun ang unit ng acceleration. Meter per second square. May question pa? Start paglinawan. Nag po ako? Oo. Ayun. So, yung yung poster and slogan po, connected po siya sa isa't isa. Nakalagay po is, think, believe, and create things. Inspire people to fill the mind with knowledge as well. So, basically, sa performance-based 26 meters per second minus 10 meters per second para makakamit tayo ng idea. Then, yung idea, nire-represent siya ng fuel slogan. Kasi yung fuel, ito yung magiging drive mo to think and create more. Tapos, kumbaga, sa sa performance. Acceleration. And say acceleration, decrease siya in velocity. Kapag may decrease siya in velocity, bumababa siya. So, gusto mong i-apply sa isang performance na na kaya mo na makaka-create ka ng mga bagay na gusto mo para mapa-unlike sa yung kulay po sa poster, hindi lang po siya basta kulay at po siya nagre-represent po makita rito na ang bawat isa ay kanya-kanyang kakayanan na
natutulong sa kanila pag yung higher level thinking skills. Then yung po May sa araw utak. yun. Oh, Bakit may araw yung higher level? ano lang po, kumaga parang aim high po, parang pataas. Tapos Okay. yung ano, sir, yung triangle po doon sa gitna ng utak, tapos nag-represent sa high level system. Naka-highlight po yung pinakang system yung kadalas nagamit sa performance. Represent sa work natin. Yung question, yung exclamation point po is when you believe. Parang naniwala ka na kaya mo. Like, kaya na po yung kasi yun nga, yung parang idea sa utak mo na gagawin mo. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, salamat, Pisa. Next. Sir, good morning po. Good morning, Sludeth. Okay, start. Ang slogan ko po, sir, is a flower cannot blossom if you do not let them shine. So, yung flower represents the student. And it says here na if hindi mo pag hindi mo shine yung flower, hindi siya maglo-blossom. So, meaning, yung student, pag hindi mo siya test or in-assess in a performance way, you won't be able to see his attributes or talents or abilities. Okay, sige. Tan na? Tayo, anong formula? Okay. Bakit siya plain? Ano lang po, Formula of velocity. Simplicity? Simplicity lang po. Adjustment of the colors sa background lang po, katulad po nung sunflower. Tapos, yun lang po. Okay, bakit changing ang color from yellow to red? Ang velocity ay Ano po, displacement. from yellow Yes. being So, ang say B- mellow, tapos going to the red, the more intense the student gets po. Okay, so sinong mas positive na student? Yung nasa red part or nasa yellow part? Ano po siya, parang progressive po. As the more the student gets red, the more he shows his abilities. Okay, thank you, Sludeth. Next. A equals Next, please. isa. BF stands for final velocity. Wala na ba? Sir, ako magaling po. Magaling. And VI stands for Magaling po, sir. Ah. Magaling po. Okay, over time. Ano ang unit ng speed? Okay, magaling. Cute. Yeah. Sir, yung pong sa akin ay slogan ko sa gitna. Then, yung mga nasa tabi po nito is mga activities na perform. Then, kaya thinking balance ko yung ng mga activities. Kaya na po. Yung bata po yung nakalala ko estudyante po. Iniisip practice nyo yung speed, velocity, and acceleration. Tapos, sa Wednesday, review para maging productive siya. Then, yung slogan ko po is let's conduct performance-based effectively to enhance students' high productivity. So, kailangan po ay i-practice ito daily, yung parang ipapractice araw-araw para po ma-enhance. Halimbawa po, laging may report pero pwede pong magpa-report araw-araw pero iba't ibang estudyante para po ma-enhance communication skills. Iba't iba po yung para pong Pero wag buong time, ha? Baka buong Then, time. sir, hindi po. So yung guhit po na dilaw at orange. Naka-thinking balloon. Ito, bakit siya parang hindi siya naka-thinking balloon? O cloud. Ano po siya, ganun din po yung
Ibig ko sabihin yan, iniba ko lang po yung shape. Okay. Yung Yung ano po. kulay sa likod. Pinalit ko lang po dahil wala ko thinking. Ayun po ay, ano po, nakapokus po siya dun sa gitna, dun sa slogan po. Tapos po yung dilaw at orange ay para po sa akin brightness. Parang pinopokus po yung PBA, yung sa slogan po. Itong nasa gitna, bakit mukha siyang teacher-centered? Ay, sir, estudyante po yan, sir. Itong nasa unahan, estudyante yan. Opo, sir. Wala na teacher. Opo. Okay. Okay na? Magsisend ako ng Okay, thank you so much. Wait lang, Montas. 1 minute. tapos kung ano lang yung Minatawag lang sa Montas. yung i-discuss natin for tomorrow. For a while. Tapos, sa Friday, hindi. Practice lang. Hindi siya, tawag doon, hindi siya recorded. Ano siya, for practice lang. Isisend ko lang sa day classroom para makapagkakalihan ng copy. For practice. Tapos sa Friday, meron kayong quiz sa vector. Okay? So, mag-practice na rin kayo ng pag-solve sa vector. Tapos, mag-quiz tayo sa Friday. So, Tuesday, susolve natin yung practice problem. Tapos Wednesday, rest day tayo, tsaka Friday. So, Wednesday, mag-review kayo ng practice tayo ng mechanical problem. Tapos Friday, send ako na sa G-class. Okay? May question? Quiz natin ay sa time natin. Time ng klase. Pero siya hindi tayo limit ng gano'n. Ano lang kayo, sasabit nila. Once na makuha nyo sa D-class mo, sasabit nila sa D-class mo. Okay, so, ihanda lang ang calculator at mga data. Okay, ganun pa. Okay, thank you. Bye. See you tomorrow. Okay, I'm back. Montas. Ano to? Sir, Dalawa? kinarap ko lang po yung slogan. Baka po kasi tignan ko. Yung pong slogan ko ay to achieve a success, think critically, and be flexible on understanding can be the best. Yung ito po yung yung para ma-achieve ang success, kailangan ng student na mag-isip ng mas deep or palawakin pa yung pag-iisip ng mga students. Tsaka po yung kailangan din na marunong mag-adapt. Kailangan din marunong mag-adapt agad yung students na tinuturo ng teacher. Siyempre po yung performance-based task ay ito yung mga ways. Yung pong nandito sa right side is yung research po Wait yung lang. pong. Wait lang. Yes po. Di klase kayo? Meron. Sir, yung aking IoT ay hindi ko pa namimit eh. Kaya sa akin daw muli muna sir sa akin ano. Sabi mo ba sir? Hindi pa. Sa midterm na lang daw mo sir. Midterm? Sige, ano yun muna. Talagang hindi pa mga. Hindi ano na sir, November na. Tapos sir na lang sa akin. Sabi? Saka kayo makuha. Paano may bayad kayo doon? May bayad kayo doon sir? Sa kayo ay nakapasok. Doon sir sa may bayad kayo doon. Bayad? Para naluto din mo ka-from there. Midterm na lang daw po yun. Oo, ang hirap din. Kalagit na Sir, yung kinausap po kayo ni Ma'am Kebad? Tukol siya. Doon sa 3 units? Hindi pa. Hindi. Pero ang doon, sir, ang banggit ni Ma'am Radoban, kasi natanong ko yung Ma'am Jermaine, pag ganun daw, sa research yun. Apo, sa research. Hindi pala ko siya ng Kebada. Pinag-present kasi ng Webes. Ang mangyayari ay
Pag si Ma'am Radoban, hindi pwede. Pero pagdating kay Ma'am Quedad, pwede. Kaya nga, pwede nga po sila uniform. Ay, palabas na po yung budget namin eh. Pero banggit yung Radoban, pag daw ganyan, ito may banggit lang. Pwede nyo na ipagpatuloy after ng scholar. Yun ang... Hindi ko naman susundin. Kasi kay Ma'am Kibana, kailangan niya ng output sa extension. Kay Ma'am hindi naman niya under ang extension, under ni BP Espera. Tapos na ano yung case ni Sir Doriel. Yung case ni Sir Doriel ay pwede naman pag-COSI. Kaya lang hindi niya ma-enjoy yung mga ano ng pag-permanent. Pwede naman. Pero magagamit mo yan pag-apply mo. Kaya okay. I-mention nga yung dual tech eh. Ayun, sir. Kasi magsa-signing na ng MOA. Hindi ko alam kung ano bang stand ng university kung itutuloy o de-defer. Pero mas maganda naman siya ay kay Ma'am Radoban. Kay Ma'am Radoban hindi. Kasi tinanong ko rin po siya. Kay Ma'am Kivada, tuloy. May notice to proceed po eh. Pero nabanggit ni Ma'am Dorsey na... Dapat pinakancel na lang nila, walang notice to proceed para hindi ako nalilito. I-clarify muli kay ano. Kasi may nabanggit si Ma'am President na kahit notice to proceed, hindi. So, pipirma na ang DepEd eh. Okay lang naman po sa akin magpalit ng component. Pag iba ang project leader, iba ang members, okay lang naman po. Kasi sayang sa yung project pag in-stop, lilipas na ang pandemic, ay yun ang ina-address. Maganda nga. Alam mo sir, yan yung na-mention doon ni Ma'am Kibada sa dual tech. Dual tech na, no? Opo. Ay, kay Sir Willie na po darating na yung pera, na-approve na po yung ano. Yung budget. Ano rin, malit ko yung dalawa eh. Kahit ako, sabi siya masusundin. Kasi extension si Ma'am ay BP. Ay, alam ko na. Kay Ma'am Esperal. Kasi under yun ng... Under ni Ma'am Esperal yun. Ayaw payagan na nga. Ba't hindi kayo mag-usap sila? Ano? Si at si Research. Kung kay Ma'am Radoban ay wala yung ETL, ay kung diretso naman kay Ma'am Esperal, kung ETL lang naman ang habol, yun na lang. Para meron tayong extension. Wala kasi tarastan tayong institutional extension pag in-stop natin. Yun pa lang ang ano natin eh. Wala. Buti nga tayo meron. Yung ibang campus wala. Tayo palang buti nga tayo ng campus ang dalawang research, isang extension. Okay na. Yung ibang campus wala. Walang input ng... Meron silang research, walang extension. Extension na kulang yun. Ayaw naman po ng extension, mabawasan yung approved project kasi bago nga naman makapagpa-approve ng project. Bukas mo, 10% ako ng research, bukas naman. Ayaw po. Sige, sir, tanungin ko kay... Ano mo kay... Nakakatakot kasing kausap siya, Whisper. Sabihan na ako kay Sir Ed. Kaya ako lumapit ako yung inaan ng Whisper tungkol dito. Sa flower? Oo. Ay ako mag-comment. Pero baka sa aking pagmula yung alam mo niya siya. Sir, Thursday next week po. Defense. Title lang naman. Title lang naman. Maghapon. Ano yun? Naka-Zoom? Zoom tayo? G-Meet po. Doon na lang? Opo. Sige, sir. Ilan sa akin? Tatlo po. Hindi ko pwedeng dalawa lang. Wala na akong lalagyan. After po ng defense, mag-a-apply ang bata. Thank you, sir. Okay, continue po, Tas. Okay po, sir. Yung brain po ito po yung goal ng isang students na lahat naman po ng students, ito yung gustong goals na yung maka-graduate, yung makapagtapos ng pag-aaral. And then, ito pong mga nandito sa right side, yung research po, yan po yung critical thinking, tsaka po yung calculator. Tatlong mukha. Alin po, sir? Itong tatlong mukhang malaki. Ito yung students. Okay. Then, ito pong nasa baba, yung may teacher and students po, yan po yung
tinutulungan ng teacher ang student para malip up yung student para maabot yung goals nila, which is ito pong schedule. Ito naman pong mga parang nagre-report po ay yan po yung ginagawa ng estudyante para makuha yung goals. Nagre-report, nagpa-participate, yan po. Okay. Thank you, Montas. Next. Eskolano po, sir. Escolano Camille. Sana makita ko rin kayo ng personal. Hindi ko kayo kilala sa mukha. Yun. Okay. Ayan, sir, Parang napapatawa ka. Tumaw. Hanggang diretso. Yan, sir, ang slogan ko po is, performances is the student's function. Listening the word is not completion. Teachers need to watch their action. Quality of thought is the best solution. So dito po, sir, yung pong parang teacher na may anong ilaw. So sila lang po yung magiging guide ng students. Tapos, ang pinakang main focus po dito is yung performance-based assessment po is focus sa action ng mga students, like yung pagiging student-centered po na makikita po yung sa sports, yung pong collaborative, tapos experiment, tapos po yung achieving by being technology literate. Yun po. Okay. Eto, ano tong mga building ba to? Sir, parang yan lang po ay parang design lang po. Tapos pwede rin pong para pong yung teacher saka yung pinapakiting building na yan ay parang para pong at the end magiging achievement po yung students kasi masyado na pong inaano talaga ngayon yung student-centered na magiging para pong kaya na po ng students na. Okay. Bakit may araw? Sir, wala. Wala lang. Po yun, sir. Decide lang po. Decide lang ba yun? Okay, thank you so much. You may leave the room now. Next. Meron pa ba? Maralit na po. Maralit. Danica. Okay, Maralit. Pogi Sir, Kabanggan po. Ah, si Maralit muna. Kabanggan po. Maralit. Oh, game. Mamaya ka Kabanggan. Yung poster ko po ay naka-base po siya sa slogan ko. So, master the process for later success. Yun dyan po sa slogan ko, nandiyan po yung mga learning process. Kasi di po ba sa performance-based assessment, meron po tayong learning targets. At para po ma-aim yung learning targets, mayroon po tayong mga learning process na kailangan nating magawa. Yung step by step na learning process. Tapos yung success po dun is yung product po. Tapos dyan po ay meron po yung mga pencil and books. So yung pencil ay parang design po, pero explain ko na din po. Yung pencil po is ginagamit natin for taking notes. Tapos yung mga books po, parang kailangan natin magbasa ng mga libro para mas madagdagan yung knowledge natin. Thank you. Bakit maliit ang tenga? Sir, poster naman po yan. Ano? Poster naman po yan. Okay. Sige. Kasi mas malaki yung mata kaysa sa tenga. Baka may sakit tong bata. Kawawa naman. Okay, thank you so much, Maralit. Next, Kabanggan. Are you there?
Nabangga na dyan ka ba? Magparamdam ka. Wala na. Who's next? Castillo po, sir. Ha? Castillo po. Castillo. Castillo. Reyna pa pangalan. Reyna. Yes po, sir. Yes, sir. Okay, Castillo. Sir. Castillo to, ha? Opo, sir. Oh, sige, diretso. Apo. Sir, na po. Sir, na po sa akong sa slogan po ay move forward, observe and assess learning performance. Use appropriate performance assessment tools to assist their performance. So, para po para po mas ma-improve pa po ng estudyante yung kanilang skills at saka knowledge, kailangan po yung gagamiting, kailangan po yung assessment ay appropriate po dun sa kanilang subject. And then po, saka din po para po yun din po para po mas ma-improve pa po nila. Kailangan din Okay po na? nilang hindi lang po sila nakapokus sa, kailangan ba-balance yung kanilang learning assessment. Hindi lang po sila nakapokus sa reporting or sa thinking, sa academics. Kailangan po nilang mas dun po sa mga sports, sa experiment, saka po sa filming, yun po. Okay, ano to? Ba't may tatlong tuldok? Nagre-report po yan. Nagre-report. Oh, typing ano? Okay. Bakit siya gulat? Nag-experiment po siya. Experiment. Okay. Thank you. Bakit may librong tinutungtungan? Parang yun po yung pinakang learning, yung level of learning po nila, assessment. Okay, thank you. Next. Sino pong next? Sir, mahina po yung internet ni Kabanggon. Okay. Meron pang next. Meron pa ba? May tao pa ba dito? Walo na lang. Ibarra de los Santos, Escolano, Marali, Paglinawan, Castillo. Wala na. Nakapag-present na lahat. Okay. Thank you so much. So, I will be ending now this class. Mukhang wala nang hahabol. Tingnan natin sa mga susunod na panahon. Okay. Thank you so much. God bless you. Ingat kayo. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Okay. Sir, paano po yung mga hindi nakapag-explain? Yung hindi nag-explain, pumasok bukas sa time ng research. Magbibigay ako ng information sa GC, ha? Sige po, thank you po, sir. Okay, thank you, thank you.